Mga guys, ang sinasabi nitong mga DD sheets ay kasama daw si PBBM sa narco list ni Duterte. So tingnan natin kung totoo ha. Tingnan natin, pagkukumparahin natin mga guys, kung meron bang manifestation na talagang nag-a-addict si PBBM. So, titignan natin yung pagkakaiba ni PBBM at saka ni Digonyo. Umpisa natin kay Digong. Number 1, si Digong ay broken family. Irresponsible husband. Hindi siya responsable. Kita mo, hiwalay nga siya, di ba? At meron siya ngayong kinakasama. Number 2, pumapatay siya ng tao at walang pagpapahalaga sa human rights. Sa isang interview niya ay inamin niya mga kaibigan na talagang lumalabas siya sa street ng Davao riding his big bike. At yun, mismo siya ang bumabaril. I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means killing people kneeling down with their hands tied at the back, that's all bullshit. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Pangatlo, bastos sa babae. Nagawa pa niyang mag-joke noon sa isang Australian missionary na dapat daw nauna siya sa pila bago man lang napatay. See? Tingnan mo kung gaano ka-irresponsible ang kanyang statement na rape na napatay na yung babae pagkatapos ganun pa yung sinasabi niya. Number 4, ilang babae na ang hinalikan niya sa labi at pinakandong. Nagagawa niya in public, on camera, how much more kapag nag-iisa na lang siya. Number 5 mga guys, umamin siya mismo na ginapang niya ang katulong nila noon. Kita niyo? Gawain ba yan ng isang matinong lalaki? Mga guys, ang gumagawa niyan supposed to be yung mga under the influence of drugs. Number 6, may kabit siya at may anak din siya sa kanyang kabit. Kita niyo na? Number 7, hindi magandang relasyon sa kanyang mga anak sa original na asawa. Number 8, mga drug lords ang kumpare niya. Sabi nga nila, di ba, tell me who your friends are and I will tell you who you are. See? Tapos yung isa pang drug lord, si Michael Young, ginawa pa niyang advisor. Huh? Grabe. At si Peter Lim, pinatakas. Di ba? Nahuli na mga guys pagkatapos nakatakas daw. Di ba? So, ano yun? Malamang sa malamang, pinatakas. Kasi ang laki-laki ng confidential funds niya. Imposible na hindi malaman ng kanyang intelligence na tumakas si Peter Lim. Diba? Number 9, may Davao Death Squad na ginagamit niya para mag-kill. Mga kaibigan, open secret na ito eh. Ito ay sinabi ng whistleblower na si Las Cañas. At hindi lang si Las Cañas ang nagsabi nito mga guys. Marami pang iba. Number 10, palamura, hot-tempered, isang ebidensya ng paggamit ng bawal na gamot. Diba? Kapag ikaw ay gumagamit ng bawal na gamot, hot-tempered ka, palamura ka. Number 11, tulog maghapon. Sa gabi, gising, daig pa ang call center agent. Number 12, pag nagsalita, hindi niya kayang tapusin ang sentence. Mabagal mag-process ang brain, indicator na apektado na ang kanyang brain cells dahil sa droga. Number 13, siya mismo umamin na nakarating na siya ng paradise. At parang nasa cloud 9 daw. Heaven, yun daw ang feeling. See? So siya mismo mga kaibigan ang nagbubuko sa kanyang sarili. Number 14, siya rin mismo ang umamin na pinagalitan siya ng doktor dahil sa pag-abuso niya sa fentanyl. Number 15, sa isang speech niya, sinabi niyang kung hindi siya pumasa ng bar exam, ang trabaho niya ngayon ay drug pusher at hindi pangulo. Number 16 mga guys, ayon din mismo sa whistleblower na dati niyang hitman at kay Trillanes ay may Shabu Laboratory, CRRD, at number 1 drug lord daw sa Western Visayas. Di umano, hindi ko alam kung gaano ito katotoo, pero ito ang sinisiwalat ng whistleblower at ni Trillanes with his intelligence.
Number 17, sinungaling at paiba-iba ng statement. Evidence na wala na talaga sa hulog ang utak niya. Mga guys, alam niyo naman yung mga addict, di ba? Ganyan sila sinungaling. Tapos paiba-iba sila ng statement. Kasi wala na nga sa hulog ang kanilang utak. Number 18, walang credibility. Ilang beses na binawi niya ang kanyang statement at sinasabing nagbibiro lang siya. Katulad na lang ng matinding pagbibintang niya noon kay Trillanes na may bank account sa ibang bansa. Nang tumagal at nabubuking na siya sa pagsisinungaling ay binawi niya at sinabing nagbibiro lang siya. Kita niyo mga guys? Hindi mo naman pwedeng biruin yung isang napakalaking pasabog at napakalaking pagbibintang. Pagkatapos, in the end, sasabihin niya na nagbibiro lang siya. Pagkatapos niyang sirain yung reputasyon ng tao, tapos sasabihin niya nagbibiro lang siya. Hello! Gawain yan ng mga adik. Number 17, anak niya si Bibi Sara Duterte ay isang rape victim. Indicator na pabayang ama talaga si Digong. Paano nga naman niya poprotektahan ang anak niyang babae? Siya mismong tatay, bangag, palagi. Marami pang iba. Lahat ng yan ay nakikita natin sa ugali, karakter at buhay ni Digonyo. Indicator na siya ang tunay na dik-a. So, ang lahat din ng mga aspeto na yan mga guys ay hindi mo makikita kay PBBM. Kay PBBM naman, titignan natin mga kaibigan, kay PBBM, walang manifestation na siya ay addict. Dahil sa mga sumusunod na bagay. Number 1, buo ang pamilya ni PBBM. Masaya, nagmamahalan, responsible husband, responsible father, nag-iisang asawa, maayos na pagpapalaki sa mga anak, mababait at magagalang ang mga anak. Mga guys, alam naman natin, kapag sa isang pamilya merong adik, iba na ang pamilya. Wasak, di ba? Sinabi yan ni RRD. So, kita nyo naman, yung pamilya ni RRD ang wasak. Samantalang ang pamilya ni PBBM ay buo, masaya, at nagmamahalan. Number 2, mahaba ang pasensya ni PBBM. Kalmante kahit under pressure. Kahit na sinisiraan, kaliwat, kanan, pero cool na cool. Chill na chill. Sobrang haba ng pasensya. Isang indicator na matino ang isip ni PBBM. Isang indicator na wala siyang ginagamit na bawal na gamot. Number 3, mabuting anak, laging dumadalaw kay FL Imelda Marcos every weekend. Mga guys, alam naman natin, di ba? Kapag nalululong ang isang tao sa bawal na gamot, pati magulang tinatakwil. Number 4, mga guys, iisa lang ang kidney ni PBBM. Dahil nag-donate siya ng kidney kay PFM, doong inoperahan ito sa kanyang sakit sa bato. Mga guys, tandaan nyo ito ang taong iisa ang kidney, hindi maaring mag-cocaine or hindi maaring magbisyo. Kasi kung magbisyo siya mga guys, madaling siyang mawawala sa mundo. Dahil alam naman natin na wala nang mag-filter. At ang iisang kidney, mahihirapan na yan mag-filter mga kaibigan ng mga toxins sa katawan. Kaya bilang isang tao na iisa na lang ang kidney, hindi ka pwede magbisyo. Kung gusto mo, humaba pa ang iyong buhay. Number 5, maalaga sa katawan si PBBM. Nag-gym palagi. Kaya maintain niya ang kanyang magandang katawan. Maalaga siya sa kanyang kalusugan kasi asthmatic din siya. Kita niyo naman mga guys yung katawan ni PBBM, ang ganda ng build. At his age, senior citizen, 65, 66. Pero kita niyo naman, walang katiyan-tiyan. Ang ganda ng katawan. Parang teenager, di ba? Number 6, magalang sa kababaihan. Hindi bastos. Indicator na hindi siya gumagamit ng droga. Kasi ginagalang niya ang mga kababaihan. Number 7, magaling mag-speech, nakakapag-memorize, halatang okay pa ang kanyang brain cells at hindi damage katulad kay RRD. Number 8, nakakapag-desisyon ng maayos, matalino, isang indicator na hindi siya drug user.
Kapag addict ka, wala na. Wala ka ng sense of direction. Hindi mo na alam. Wala kasi addict nga eh. Di ba? Number 9 mga guys. Matalino si PBBM. Kapag addict ang tao, madalas apektado ang utak, mahina mag-process dahil damage na ang brain cells. Katulad ni Digonio. Kasi nga affected ang brain cells niya dahil nga sa droga. Hindi na siya makapag-process ng maayos at hindi na niya matapos ang kanyang sentences at pumupunta na siya, tumatalo na siya sa ibang topic. Number 10. Masikaso si PBBM sa mga anak niya kahit mga lalaki. Hindi katulad kay Digong na na-rape ang anak niyang babae. Indicator na pabayang tatay si Digong. Hindi niya naalagaan at naprotektahan ang babae niyang anak dahil siya mismo adik. Paano nga naman niya mapoproteksyonan ng anak niya? Siya mismo bangag. Number 11. May pagpapahalaga sa human rights. Indicator na matino ang utak ni PBBM. Maayos at nagfa-function dahil hindi adik. Unlike kay Digonio, nag-malfunction na ang utak niya. Hindi na niya alam kung ano ang tama at ang mali. Yan si Digonio mga guys. Wala na siyang hindi na niya alam yung diferensya at hindi na niya alam ang pagkakaiba ng tama at mali. At ang masama pa nito, dahil sa kanyang impluensya, pati yung mga DD sheets mga guys, hindi na rin nila alam kung ano ang tama at ang mali. See? So makikita natin si PBBM walang ebidensya na nagko-cocaine dahil walang manifestation sa kanyang ugali, sa kanyang pagkatao at sa kanyang buhay. Pero si Digonio, marami nakikita sa kanyang ugali, sa pagkatao na siya talaga ay isang addict. See? Kaya mga kaibigan, itong mga DD sheets na to, bago kayo magbintang, tignan nyo muna yung idolo nyo. Nang sa ganun, hindi kayo napapahiya. Isa pa mga guys, alam naman natin na rehearse na itong issue na ito since 2015. Kahit nung 2022 May 9 election ay binrot up nila ito. Pero gano'n naman paulit-ulit lang pero wala naman talaga silang ebidensya. And even 2 beses pa si PBBM na nagpa-drug test. Pero yung iba nga hindi nga nagpa-drug test di ba? So dito mga kaibigan, kung talagang meron kayong ebidensya, ilabas nyo na. Huwag nyo nang patagalin yan. Ilabas nyo na nang sa ganun ay mapahiya na si PBBM at talagang ma-impeach na siya kung talagang totoo. So tignan natin, pero kung wala kayong ebidensya, tumahimik na lang kayo mga marites. Kita nyo na mga guys, Admin ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sirain. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay binibiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.